Maraming hindi naniniwala sa costing ko na to, lalo na yung kikitain mo 85,000. Bakit ayaw mong maniwala? Sinasabi na nga sa'yo, ibig sabihin lang na pwede kayo mama sa pagnenegosyo, kaya itry mo na. Kung ayaw maniwala, di bala ka sa buhay mo, ganun lang yun, oo. Kaya naglagay ako ng 4 na cups na tubig dito sa lutuan. Basta kahit anong lutuan, pwede. Basta kung meron ka dyan, si Ethan nag-iingay dito. Walang na tayong choice, sayaan na natin. 2 taon lang si Ethan eh, oo. Yan, 1 pack naman ng ubi jelly powder. Next yan, haluin mo. Lutuin mo lang yan hanggang sa malusaw yung jelly powder. Pagka nawala na yung parang lumot-lumot, tapos kumukulo. Hindi naman siya kumukulo. Umuusok-usok na. Pwede na yung luto. Ano na yan, luto na yan. Pwede na. Pero kung gusto mong pakulan, choice mo naman yun. Eh, ako nagtitipid ako ng gas. Oh. Pwede naman. Hindi naman kami namatay. Ubuhay pa rin ako. Nag-voice over pa rin ako. Oh. Oo. Tapos ay yung ano natin, container, ano naman yun. Microwavable. Kaya pwede salinan ng ano, mainit. Ayan, next mixture natin, 1 pack ng leche flan jelly powder. Kung wala kang leche flan jelly powder, kahit anong flavor, pwede naman kung anong bet mo, ganun. Ibahin mo lang din yung pangalan na recipe mo, ganun. 2 kutsara ng cornstarch yan, kung wala kang cornstarch, pwedeng harina. Tapos, sa evaporated milk, 370 ml. Unti-unti lang lagay, huwag mo na lagay lahat para hindi ka mahirapang lusawin yung mga dry ingredients. Ganun kasi yun eh, oo. Pero kung gusto mo mahirapan, sige lagay mo na lahat. Oo, tapos huwag mo kasi pag nahirapan ka ha. Oo, ganun lang yun. Okay, sa condensed milk, 300 ml. Tapos, syempre, simutin natin. Alam mo naman, pag dito ka nanood, di mawawala ang pagsisimot. Oo, kaya tayo nagkakasakit eh. Sa sobrang ayaw magsayang, nagkasakit ka na. Bakit ganun? Diba, mabuti naman yung hindi nagsasayong. Okay, ayan. Patak lang yan ng vanilla para matanggal ang mawala o mabawasan yung lansa. Ganun. Para di mo malasahan. Oo, gawin nating manhid yung dila mo sa lansa ng itlog. 3 piraso yan. Kahit anong size ng itlog, pwede naman. Uulitin ko, kahit anong size. Huwag lang pogo. Okay, oo. Napakaliit nun. Oo. Tapos haluin mo lang yan. Pagka nahalo na, okay na yung mixture, pwede mo nang sindihan yung kalan, tapos haluin mo, lutuin mo hanggang sa yung mixture ay mas lumapot. Pagka napansin mo medyo may namumuo ng mixture sa ilalim, pwede na yan. Oo, pwede mo nang isalin yan. Mga half cup din ang dami bawat isang container. Tapos kahit hindi pa lumalamig, pwede mo nang ilagay yung ubi halaya. Garapon lang yan ha. Oo, kasi pag madali ang gawa, pwedeng garapon na lang. Pero kung marami kang oras, gawa ka ng sarili mong ubi halaya para mas masarap. Tapos naglagay din ako ng toppings na cheese para hindi naman masyadong plain yung ube. Oo, para medyo may design. Para mas mukhang masarap, ganun. Pero masarap naman talaga. Hindi lang sa mukha. Tapos takpan natin. Pagkatakip natin, ayan ganyan itsura niya. Pakita ko lang sa inyo yung pinaka-finished product. Pero syempre, finished product yan. Pero mas masarap yan kung ilalagay mo sa rep. Kasi mas nagiging smooth yung texture ng custard flan natin kapag kagaling siya sa rep. Ayan. Okay, tapos na. Pagkagaling sa rep, pwede natin kainin, pwede natin takan. Pero mas tumatagal sa rep, mas masarap, mas nagiging smooth yung texture niya. Ang ingay ni Ethan, nagugulo na yung utak ko. Ang galing talaga ng anak ko. The best talaga to. Ayan, ito nilista na recipe, tsaka costing. Ikaw nang bahala kung gusto mong gawin o hindi. Kung gusto mong merienda, kung gusto mo lang itry, sige na, ikaw nang bahala, buhay mo naman yan. Sige na, ube custard yung pangalan nito. Ube custard flan, ganun. Love you.